Magandang umaga po sa lahat. Today, we continue our pursuit of the truth and our attempts to make sense of the way which hundreds of millions of public funds were used. We are fortunate today to have received letters from some officials from the Office of the Vice President who have committed to finally appear. And sana ay matulungan nila kami sa aming patuloy na pag-unawa sa mga issue na ito. To recall, sa mga nakaraang pagdinig natin, ating nakilala ang hindi kapani-paniwalang katauhan nakatanggap ng confidential fund na may ngalang Mary Grace Piatos. Si Mary Grace ay isa lang din sa halimbawa ng mga kaduda-duda na impormasyon na binibigay ng mga acknowledgement receipt na isinumite ng OVP at ng DepEd sa kanilang pagpapaliwanag ukol sa paggamit ng confidential funds. Noong nakarang linggo ay pinaunlakan na ng mga career public officials ng OVP ang ating imbitasyon. Bagaman kinailangan pang maglabas ng sampina at testifikandum upang sila ay dumalo. With the help of these career public officials, may mga nalaman po ang taong bayan ukol sa paggastos ng funds ng OVP. At this point, magbibigay lamang ako ng isang observation muna. Tila ang mga napadalang representatives ng OVP ay onti lamang ang nalalaman tungkol sa confidential funds. Kung ito ba ay dahil sa kanilang status dahil career officials at hindi mga nasa inner circle ng Vice President, hindi pa natin alam. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagdalo, ating nakuha ang kumpirmasyong dadalawa lamang ang may alam talaga kung saan at paano nagagastos ang confidential fund sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Ito ang Head of Agency at ang Special Disbursing Officer or SDO. Sa OVP, ang mga ito ay nasa katauhan ni Vice President Sara Duterte at SDO na si Ms. Gina F. Acosta. Sa DepEd naman, nasa katauhan ito ni Vice President Sara Duterte at SDO na si Mr. Edward D. Fajarda. Dito lang kay dun sa Mary Grace Piatos na pumirma po dun sa acknowledgement receipt supposedly. Na-check na po ba ng committee sa PSA kung meron pong Mary Grace Piatos na nag-e-exist? Actually, hindi pa namin na check but we're offering reward para at least kung sino makakapagbigay ng information dito. But more than that, no, actually, na-highlight lang yung pangalan niya, Mary Grace Piatos, because of the, sabi nga ni Congressman Acop, parang pagkain na pinagsama. But more than that, hindi lang po yan yung nakita namin na problema dito Marami po kami nakitang problema. Isa lamang yan sa mga nakita namin na problema. On top of that, meron pa yung 158 na acknowledgement receipt na nag-issue sila ng mga dates na wala naman pong confidential fund. So, meron po kami natuklasan doon. Like for example, yung November 2022, at that time, wala naman pong confidential fund, pero may in-issue po silang acknowledgement receipt. Meron din pong December 2023. So, ang sabi po nila na ito daw ay clerical error lang, typo error. Pero, how do you explain 158 acknowledgement receipt na wala po sa mga buwan na yon? So, ang theory po namin, parang lumabas po yung itong mga acknowledgement receipt nung nilabasan po sila ng AOM o yung Audit Observation Memo ng COA. So, because of that, nataranta po sila to justify yung liquidation nila. Nag-produce sila ng maraming acknowledgement receipt, but because of the volume, they have to justify 125 million. May 60,000, may 40,000, may 400,000, iba-ibang amount. So, iba-ibang date ang involved. Kaya siguro, na-overlook na nila. Kaya ganito po ang nangyari. At hindi lang po yung 125 because this involves 612.5 million total. 500 million sa Office of the Vice President and more than 100 million sa DepEd.
Sir, if you can confirm lang din po kasi merong mga lumalabas online na meron din daw pong mga nakapirma supposedly dun sa ARs na ang mga pangalan daw po, mga Fernando Tempura, Raymunda Jane Nova, Carlos Miguel Owishi, and then Mary Grace Piatos nga po. Baka lang po, you could confirm po, if may mga nakita po kayo na mga ganong pangalan. Well, during the committee hearing, wala naman pong, iyan lang po yung Mary Grace Piatos po yung nailabas. But anyway, tomorrow, meron naman po tayong committee hearing. Tingnan po natin. Ang mga na-highlight po kasi doon, on top doon sa sinabi ko pa, yung mga stroke po, parang bagamat iba-iba yung pangalan, pero yung stroke kung paano pinirmahan ito, isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, iisang tinta. So kaya medyo highly suspicious po yung mga acknowledgement receipt na sinumite. Huli na lang from my part, sir. May plan po ba ang komite na makipag-coordinate sa Philippine Statistics Authority, for instance, to check kung meron po talagang Mary Grace Piatos? Definitely. Bukas po, lahat po yan na malalaman po natin sa committee hearing. Kasi on top of that, kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Ano po? Invited ang PSA bukas, sir. Hindi pa namin na-invite pero tinitingnan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang. Yes, definitely we will coordinate. Thank you. Gab Lalo from Inquiry Online. I'll recognize you later, Rosalie. Thank you. Gab? Sir, ma'am, tomorrow, yun nga may Blue Ribbon hearing. Do we expect VP Duterte's attendance? And tingin nyo attend siya or what would happen if she would not attend? Well, sabi niya, magsasubmit na lang daw po siya ng sworn affidavit. But kami po, syempre, hopeful pa rin na makarating siya. Dahil tingin namin, yung sworn affidavit is not enough. So, paano po namin maitatanong sa kanya yung mga... Marami po kasi mga katanungan ang mga kasama po natin sa committee na gusto rin po naming malinawan. And sa totoo, tinatanggap talaga ng committee Kong Joel yung sworn affidavit. In fact, maganda yon. However, if she was able to come here last week, she should be able to go here tomorrow. In fact, nagpunta siya, nagulat ako nung dumating ang Vice President. Sabi ko, I think she's in the wrong hearing. And then it turns out she was there para bantayan yung kanyang father kasi nga daw hindi sumusunod sa mga kasama. And that was very kind of her. So, if she was able to arrive last week, we expect her to come tomorrow. Even though she said na hindi siya darating, we hope she'll arrive tomorrow. And so that she can answer the very pertinent questions. Kasi if she doesn't arrive, and then kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Kung meron naman siyang, kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Ma'am, sir, to follow up lang, doesn't it bewilder you na former President Duterte, Rodrigo Duterte, took an oath during the Quad Committee hearing, while si VP Sara, hindi naman siya nag-oath. I mean, they're different individuals, pero they're still father and daughter. Well, actually, sa kanya yun Problema niya yun. Hindi naman natin problema yun. Dahil unang-una, alam po ninyo, this committee hearing is not only about us Hindi tungkol sa amin, hindi rin tungkol sa kanya. Ang taong bayan ay nanonood po dito. At syempre, hindi mo rin maaalis na yung taong bayan ay magtataka. Bakit ayaw niya mag-take ng oath? Ano po ba yung kanyang tinatago? So kung sinasabi po nila na wala naman silang tinatago, na lahat naman regular yung kanilang ginawa, so anong dahilan para hindi siya pumunta, para hindi siya mag-take ng oath, at para hindi niya sagutin ng maayos yung mga katanungan?
parang, alam mo, sa totoo lang, ang pakiramdam namin, medyo nababastos na rin yung committee namin. So, siyempre, kami naman bilang mga miyembro, isipin po ninyo, lahat ng alibay ginawa na rin po nila. Tomorrow will be the 6th hearing. Sa 6 na po niyan, hindi kami sinisipot kung ano-ano po yung mga dinadahilan. At nakikita po natin dito, itong mga hindi maipaliwanag, na tanging sila lamang ang makakapagpaliwanag. So parang para sa amin, etong ginagawa po nila sa Kamara, waste of people's money rin to. So sana naman, this time, makipag-cooperate na rin po sila. Kung totoo man yung sinasabi nila na wala silang kinalaman, ito na po yung pinaka-tamang lugar para maipaliwanag po nila lahat ito.